Ito ang Freestyle Libre 3 Plus, ang pinakamaliit at pinakadiskretong continuous glucose monitoring sensor. Pero sulit ba talaga ito? 2 buwan ko na itong suot at sa video na ito, pag-uusapan ko lahat ng pagbabago. Ipinapakita ng Libre 3 Plus kung gaano ito ka-eksakto at kamaasahan sa totoong buhay at kung bagay ba ito para sa'yo. Tatalakayin ko rin ang mga pangunahing pagbabago na ginagawa ng Abbott sa kanilang mga produkto na tiyak na makakaapekto sa ating lahat sa lalong madaling panahon, kaya huwag ninyong palampasin ito. Hindi ako sponsored ng kumpanya. Ako ang bumili ng sensors. Tulad ng dati, tapat at walang halong opinion ko ito. Tara na! May ilang upgrade ang Libre 3 Plus kumpara sa Libre 3 pero pareho pa rin ang mga pangunahing katangian. Ikakabit mo ang isang maliit na sensor na kasing laki ng dalawang nakapatong na barya sa likod ng iyong itaas na braso. Kinokolekta nito ang glucose data mula sa likido sa ilalim ng balat. Ang iyong device ay magbibigay ng real-time minuto-minutong information tungkol sa glucose mo. May mga nako-customize na alarma ang sistema para abisuhan ka kapag mataas o mababa ang glucose rate mo. Kung nanonood ka ng mabuti, baka napansin mo ang ilang pagbabago. Nirebrand na ang buong Freestyle Libre portfolio kaya mas moderno na ang packaging ng Libre 3 Plus at hindi na mukhang medical. Gusto ko ito pero di sapat ang makinang nakahon kaya sumilip pa tayo ng mas malalim. Sa loob ng pakete, nakita ko ang Quick Start Guide at all-in-one sensor/applicator na inaasahan ko. Bago ko talakayin ang karanasan ko sa Libre 3 Plus, nais ko munang i-highlight ang mga pinakakapansin-pansing upgrade. Una, mas mahaba ang buhay ng sensor. Ang Libre 3 Plus sensor ay tumatagal ng 15 araw isang araw na mas mahaba kaysa sa 14 na araw na orihinal na Libre 3 sensor. Ang ikalawang upgrade ay para sa insulin pump integration. May integrated continuous glucose monitoring status ang Libre 3 Plus sensor kaya pwede itong i-integrate sa insulin pumps. Para makabuo ng hybrid closed loop, magbibigay ako ng mas detalyadong paliwanag at ibabahagi ko kung anong mga specific na insulin pump ang compatible mamaya sa video na ito. Nakakatuwa ang ikatlong upgrade, lalo na sa mga magulang ng bata dahil aprobado ang Libre 3 Plus sensor para sa mga batang 2 taon pataas. Ang lumang version ay para sa 4 na taong gulang pataas, pero ang Libre 3 Plus ay pwede sa lahat ng adult pati buntis. Ang ika-4 na upgrade ay bagong Libre app. Hindi ito inaasahan, pero malaking upgrade ito. Ang bagong app ay moderno at may bagong features. Ipapakita ko pa ang iba mamaya. May isa pang upgrade na bihirang pag-usapan marahil dahil mahirap itong ipaliwanag. Ipapaliwanag ko ito mamaya sa video, pero una, ipapakita ko muna kung paano ko nilagay ang aking unang Libre 3 Plus. Sinunod ko ang tagubilin. Nilinis ko ang likod ng braso gamit alcohol wipe at pinatuyo ng kalahating minuto. Walang alcohol wipe sa pakete kaya ginamit ko ang sarili kong stock. Ang Libre 3 Plus applicator ay mukhang kapareho lang ng Libre 3 applicator, pero nang tinangka kong tanggalin ang takip, napansin kong mas mahigpit na ang selyo ngayon. Hindi ako mahina pero nahirapan akong tanggalin iyon. Kailangan talagang lakasan para mabasag ang selyo. Hindi ako sigurado sa mga pagbabago dito pero iniisip ko kung yung mas mahina kaysa sa akin ay mahihirapan din tanggalin ang takip. Mag-ingat kayo. Sabihin nyo rin sa komento kung naranasan nyo ito sa Libre 3 Plus o ako lang ang nakaranas ng ganitong batch. Sa totoo lang, ngayon lang ang tanging pagkakataon na makikita mo ang karayom. Huwag mag-alala basta hindi masyadong malapit sa kalamnan ng sensor, hindi ka masasaktan. Inilagay ko ang sensor applicator sa itaas na bahagi ng braso at pinindot ng madiin para mailagay ang sensor. Pagkatapos, dahan-dahan kong tinanggal ang applicator at marahang pinindot ang sensor para masigurong maayos ang pagkakalagay nito. Ang likod ng braso lang ang opisyal na aprobadong lugar para sa mga sensor na ito, kaya kapag nilagay mo sa iba, pananagutan mo na iyon. Ngayon, gusto ko talaga sa Libre 3 Plus kung gaano ito kanipis at kaliit. Pareho lang itsura, materyales, mate na ibabaw at puti ang kulay gaya ng Libre 3. Maganda ito dahil hindi halata ang mga Libre sensor. Ang pinakamalapit na kakumpetensya, ang Dexcom GP2 ay mas malaki at 1.5 beses na mas makapal kaysa Libre 3. Dagdag pa, sa loob ng 2 buwan ng aking pagsusuri, hindi sumabit sa kahit ano ang maliit na Libre 3 Plus sensor. Hindi ito sagabal sa akin kapag nakahiga ako at napakakompaktong pakiramdam. Masasabi ko pa nga na pagdating sa laki at disenyo, ang Libre 3 ang pinakamahusay na sensor na nasubukan ko. Maganda rin sa Libre 3 Plus sensors, hindi mo na kailangan mag-overtape. Hindi ko tinakpan ng tape ang unang sensor para makita kung matibay ang dikit nito. Wala rin akong naranasang pangangati o iritasyon sa balat. Kahit may kaunting pagtuklap sa ika-10 araw, hindi ito malala at umabot pa rin ang sensor hanggang ika-15 araw na walang problema. Kung gusto mong makasiguro, pwede kang mag-overtape. Madalas ko itong gawin habang ginagamit ang sensor at skin grip ang mga patch na ginagamit ko. Sa pagtingin ng datos mula sa sensor, may 2 option ka, mobile app sa telepono o dedikadong Libre 3 reader.
I-activate ang sensor sa pag-click ng Scan New Sensor at idikit ang itaas ng telepono sa sensor ng ilang segundo. Kapag narinig mo ang tunog, magsisimula ang 60 minutong warm-up. Pagkatapos nito, makakatanggap ka na ng glucose reading sa app. Hindi pwedeng gamitin ng sabay ang telepono at reader. Nakakalungkot na bawat sensor ay isang device lang ang pwedeng padalhan ng data sabay-sabay. Habang sinusubukan ko, nagsuot ako ng 2 sensor, isa nakakonekta sa telepono at isa sa reader. Dahil doon naikumpara ko ang resulta at karanasan ko. Bluetooth range ay 33 talampakan o 10 metro, kaya mas mabuting nasa parehong kwarto ang receiving device mo. Sa aking karanasan, nakakapasok pa rin ang signal kahit may ilang pader. Madalang akong mawalan ng signal sa sensor at kapag nangyari, bumabalik din agad sa loob ng ilang minuto. Isang malinaw na bentahe ng phone app ay hindi mo na kailangang gumastos ng dagdag na 75 piso para sa reader at hindi mo na rin kailangang magdala ng isa pang device. Magkakaroon ka rin ng access sa mga bagong tampok sa libre app na ipapakita ko mamaya, pero mauubos din ang baterya ng telepono mo dahil sa data transfer. Pinapayagan ng reader na hiwalay ang diabetes data mo sa telepono, kaya pwede mong iwan ang telepono minsan. Maganda rin ito. Stand-alone din itong blood glucose meter, kaya kapaki-pakinabang, lalo na kapag hindi eksakto ang Libre 3 Plus. Tatalakayin pa natin ang accuracy. Umabot ng 3 araw ang battery ng reader at na full charge ko ito sa 1 oras. Pero maging tapat tayo, hindi talaga ako malaking tagahanga ng reader. Walang special sa touchscreen experience at madaling magasgasan ang screen. Ikwento ko pa tungkol sa bagong app. Nagbago ang itsura nito bilang bahagi ng Libre rebranding. Kapag inihambing ko ito sa lumang Freestyle Libre 3 app na pwede pa rin gamitin sa Libre 3 Plus sensors, mas maganda talaga ang itsura ng bagong app. Sa unang 12 oras ng sensor, may icon ng patak ng dugo sa tabi ng glucose value mo. Ibig sabihin, huwag umasa sa sensor readings para sa medical na decision sa panahong iyon. Ngayon, kompleto na ang bagong app sa mga familiar na tampok gaya ng home screen. Sa minutong pagbabasa ng glucose, trend arrow, at 12 oras na graph, makikita mo ang karaniwang impormasyon gaya ng time in range, average glucose, at daily patterns. Nag-iba lang ang itsura ng mga ulat pero pareho pa rin ang laman. Napansin ko ang pinakamalaking pagbabago sa section ng alarma, pero pwede pa rin i-customize ang low at high glucose alarms gaya ng dati sa lumang app. Bukod pa dyan, nagdagdag si Abbott ng option para i-mute lahat ng alarma hanggang 6 na oras. Magandang feature ito. Ang urgent low lang ang alarmang hindi pwedeng patayin. Ngayon, personal kong nararamdaman na gumawa si Abbott ng hakbang sa tamang direksyon gamit ang bagong app, pero pakiramdam ko rin na marami pa ring pwedeng pagbutihin. Isa sa problema ko sa Libre app ay walang paraan para mag-zoom in or out sa graph para makita ang kasalukuyang detalye o mga nangyari sa nakaraang oras. Isa pa sa mga hinahanap ko ay ang smartwatch app version. Taong 2025 na, pero wala pa rin si Abbott. Hindi mo pa rin makikita ang glucose reading sa relo, notification lang kapag mababa o mataas ang glucose mo. Para sa akin, hindi sapat yon kaya gumagamit ako ng Libre app at isa pa para sa dagdag features. Ang app The Sweet Dreams ay nagbibigay ng mas madaling gamitin na karanasan. Pwedeng i-customize ng buo ang time interval sa Sweet Dreams app para makita ang glucose data ko. Pati na rin ang taas ng aking glucose graph, pwede ring ipakita ng app ang aking glucose readings at graph sa log screen ng aking telepono. Paborito ko itong feature dahil nakikita ko lahat ng kailangan kong impormasyon nang hindi hinahawakan ang telepono ko. Tingnan mo yan, talagang nakakabago ito. Isa pang maganda sa Sweet Dreams ay pinapayagan akong makita agad ang aking glucose readings direkta sa watch face ko dahil meron itong sariling watch app. Gumagana ang app sa lahat ng version ng Freestyle, Libre at Dexcom sensors at available sa App Store. Ngayon, pag-uusapan natin ang accuracy ng Libre 3 Plus at ang aking karanasan sa sistemang ito. Karaniwang pamantayan sa clinical na pag-aaral para sukatin ang accuracy ng CGNS, ang Mean Absolute Relative Difference or Mean Absolute Relative Difference. Mas mababang mean absolute relative difference, mas accurate ang continuous glucose monitoring. Ang Libre 3 Plus ay may marka na 82% na kapantay mismo ng Dexcom G-P2 at bahagyang mas mababa kaysa sa orihinal na Libre 3 sensor na may marka na 79%. Sa totoo, ang kaunting pagkakaiba ng porsyento ay halos walang saysay sa totoong buhay. Ginamit ko ang Libre 3 Plus ng 2 buwan at maraming finger prick ang ginawa ko para i-check ang accuracy ng sensor readings. Masaya akong iulat na 70% ng oras ay tumpak sila gaya ng makikita sa mga larawan sa screen. Kahit mabilis tumaas o bumaba ang glucose ko, nasusundan pa rin ng sensor ang mga biglaang galaw na yon na may kaunting delay lang. Ang tanging pagkakataon na nahirapan ako ay noong unang ilang araw ng bawat sensor dahil mas mababa ng kaunti ang ipinapakitang numero kumpara sa glucometer ko. Walang masyadong kakaiba. Ang Libre 3 Plus sensor ay calibrated na mula pabrika, kaya hindi na kailangan ng fingerprint para i-calibrate sa blood reading mo at maganda ito.
Pero ang hindi ko masyadong gusto at palagi kong kinikritiko sa mga freestyle libre sensor ay hindi tayo binibigyan ng option ng sistemang ito na i-recalibrate ang sensor kahit kailan natin kailangan. Sa Libre 3 Plus ganito pa rin kaya nakakalungkot para sa akin. Pag-usapan natin ang integration ng insulin pump sa Libre 3 Plus kung wala kang pump. Huwag munang umalis. May mahalagang anunsyo tungkol sa hinaharap ng freestyle libre sensors na malapit ng ipahayag. Pwede mong gamitin ang mga timestamp sa ibaba. Simula Mayo 2025 gagana na ang Libre 3 Plus kasama ang insulin pumps para sa hybrid closed loop. Compatible ito sa iLED ng Beta Bionics at Twist ng SQL Medtech. Sa United States at MyLife Loop sa ilang bansa sa Europa, ginamit ko ang MyLife Loop system at Libre 3. Maganda ang aking karanasan. Ang Omnipod 5 at Tandem's Control IQ ay kasalukuyang naka-integrate sa Libre 2 Plus. Sa maraming bansa, kabilang ang United States, hindi pa nila sinusuportahan ang Libre 3 Plus integration. Pero nagtatrabaho na sila dito at mabilis ang mga pangyayari kamakailan. Sa tingin ko, posible talagang gagana ang Omnipod at Tandem sa Libre 3 Plus mamaya ngayong taon. Pero ano bang alam ko? Maglalagay ako ng link sa ibaba para makita mo ang latest status ng pump integration ng lahat ng Libre sensors. Bago ko ibigay ang huling opinion ko sa Libre 3 Plus, gusto ko munang ibahagi ang ilang napansin ko habang nire-review ito. Hindi masyadong napag-uusapan ito pero para sa akin mahalagang bigyang diin na ang Libre 3 Plus ay hindi ganap na waterproof. Water-resistant ito hanggang 1 metro o 3 talampakan ng tubig sa loob ng 30 minuto. Naligo at lumangoy ako ng 1 oras suot ito at okay naman. Tandaan, hindi maayos gumagana ang Bluetooth sa ilalim ng tubig kaya kailangan mong lumabas ng pool para makuha ang reading update. Malaking tulong ang minute-by-minute na readings dahil hindi mo na kailangang maghintay ng matagal para sa update. Pangalawa, nag-a-update ang glucose readings kada 60 segundo. Gusto ko lang umupo at panoorin ang pagbabago ng mga numero. Alam kong medyo kakaiba ako pero ayoko talaga sa madalas na pagbabago. Sa Libre 3 Plus, minsan nasa 100 ako, tapos bigla na lang bababa sa 73, medyo malaki ang pagbabago. 7 units kada minuto, mapapaisip ka kasi kung tuloy-tuloy ang bilis ng pagbaba, baka sobrang baba ko na agad, di ba? Kailangan ko na bang kumain? Pagkalipas ng minuto, bumalik sa 77 tapos naging 79 ulit. Stable naman pala ang blood sugar ko, medyo nalilito lang ako sa continuous glucose monitoring. Yung ibang sensor na ginamit ko, nag-a-update lang bawat 5 minuto at wala namang ganitong kalituhan sa kanila. At paalala rin ito na hindi lang dapat natin tinitingnan ang mismong numero, kundi dapat tinitingnan din natin lagi ang arrow. Kasi sa situasyong sinabi ko, ang arrow ay tuwid lang. Buong oras, hindi nito ipinakita na bumabagsak ako ng mabilis. Numero 3, ito na yung upgrade na sabi ko medyo mahirap ipaliwanag kaya pagtiyagaan mo muna ako. Ang gaunang Libre sensor ay nakakapag-imbak ng data sa sensor ng hanggang 8 oras lang. Kapag iniiwan ko ang telepono ko ng mas matagal, nagkakaroon ng butas sa graph at nawawala ang data na lampas 8 oras. Pero ang Libre 3 Plus sensors ay may memory storage na hanggang 15 araw sa sensor mismo. Ibig sabihin, kayang mag-imbak ng sensor ng data kahit walang connection ng ilang araw. Kapag nagka-connection ka ulit, agad nalilipat ang data sa iyong device na talagang kamangha-mangha. Numero 4, maraming magagandang features ang bagong Libre app. Pwedeng gamitin sa bright at dark mode. Pinapayagan ng app na baguhin ang target range mula default na 70-80 mg bawat sikel, halos kahit anong gusto mo. At meron kang plus button na madaling makita sa home screen na nagbibigay daan sa'yo na madaling magdagdag ng iba't ibang events tulad ng pagkain, ehersisyo, insulin, o anumang notes. Numero 5. Ayaw ko sa lahat ng Libre apps, lalo na ang mga bago, kasi walang paraan para mag-snooze. Ang high glucose alarm ko ay tumutunog lang 1 beses kapag lumagpas ako sa set level at di na mauulit hanggat di ako bumalik sa normal at muling lumagpas. Kapag mataas pa rin ang blood sugar ko matapos ang ilang oras, gusto kong makatanggap ng paalala para makadagdag ng insulin. Hindi posible ito sa native na Libre app, pero kaya itong gawin ng Sweet Dreams. Numero 6, pwede mo ring ibahagi ang glucose data mo gamit ang Libre 3 Plus sa 20 tagapag-alaga o miyembro ng pamilya. I-activate mo ang data sharing sa profile tab. Kapag ginawa mo ito, makikita ng mga taga-subaybay ang iyong real-time na glucose at makakatanggap ng personalized na notifications sa kanilang smart devices. Gamit ang Libre LinkUp app, by the way, ang Sweet Dreams app na nabanggit ko ay gumagamit din ng LinkUp app account para mailagay ang data mo sa app at makita ito sa lock screen ng telepono o relo mo. Pinapayagan ka rin ng Libre 3 Plus na makita at ibahagi ang iyong data sa computer gamit ang LibreView app sa iyong medical team. Katulad ng ibang lumang freestyle libre gaya ng numero 7, hindi rin maganda ang direktang integration ng Libre 3 Plus sa third-party apps. Bagamat okay it's sa Sweet Dreams gamit ang LinkUp account, hindi ito gumagana sa Apple Health na sayang para sa akin.
Numero 8, tungkol sa pagtanggal ng Libre 3 Plus sensor matapos ang 15 araw ng gamit. Maaring dumikit ng matindi ang sensor kaya mahirap itong tanggalin. Madaling ayusin ito sa paglalagay ng kaunting langis sa pandikit at ibabad ng ilang minuto. Mapapaluwag nito ang pandikit kaya mas madali matanggal ang sensor. Pwede kang bumili ng adhesive remover wipes pero kahit anong langis ay magagamit ng lalaki o babae. Kung interesado ka sa Libre 3 Plus, baka tinatanong mo kung magkano ito at kailan magiging available sa bansa mo. Available na ba ang bagong Libre app? Available na ang Libre 3 Plus sensor sa United States at ilang bansa sa kanlurang Europa. Sana madagdagan pa ang mga bansa sa listahan sa lalong madaling panahon. Bumili ako ng Libre 3 Plus sensors sa Alemanya na kapareho lang ng presyo ng dati kong Libre 3 sensors, mga 70 euros. Siyempre, maaring iba ang presyo para sa iyo depende sa iyong particular na situation at sa saklaw ng iyong insurance. Yung bagong Libre app ay available para sa iPhone at Android at gumagana ito hindi lang sa Libre 3 Plus kundi pati sa Libre 2, Libre 3 at Libre 2 Plus sensors. Ito ang malaking pagbabago ng Abot sa kanilang portfolio sa maraming bansa na dapat mong malaman. Ititigil na nila ang lumang Libre 2 at Libre 3 sensors at papalitan ito ng Libre 2 Plus at Libre 3 Plus. Sa United States, halimbawa, ang Libre 2 at 3 sensors ay magiging available lang hanggang sa katapusan ng Setyembre 2025. Napansin ko rin na nangyayari ito sa ibang bansa. Kaya kung gumagamit ka ng isa sa mga lumang modelong ito, makipag-usap ka sa iyong healthcare provider at alamin kung kailangan mo ng bagong reseta o kung kailangan mong lumipat sa mga bagong sensor. Ngayon, bago ko sabihin kung itutuloy ko pa bang gamitin ang Libre 3 Plus para sa sarili ko, gusto ko munang ibahagi ang ilang saloobin kung sino sa tingin ko ang dapat sumubok ng sistema at kung sino ang dapat umiwas. Kung nagsisimula ka pa lang sa TGM na ito at naghahanap ka ng madaling gamitin, hindi halata, at functional na solusyon na walang masyadong complication, bagay sa'yo itong panibagong gadget na ito. Kung matagal mo nang gamit ang Freestyle Libre sensors at okay ka dito, wala namang dahilan para di mag-upgrade sa Libre 3 Plus. Kung gusto mo ng mas advanced na continuous glucose monitoring na kayang i-connecta sa maraming insulin pump, third-party apps, at may mas maraming options sa customization at calibration, mas mainam na subukan ang iba tulad ng Dexcom G-Pito. Pinaka nagustuhan ko sa Libre 3 Plus ay maliit at astig ang sensor at hindi ako nagka-compression loss sa gabi. Talagang maganda siya at sa tingin ko, ang Libre 3 Plus ay isang napakagandang produkto sa kabuuan. Gumagamit ako ng Omnipod insulin pump at loop bilang automated insulin delivery system na isang do-it-yourself na solusyon. Maganda ang takbo ng setup ko at ayokong isuko ito, pero dahil sa encryption ng Libre 3 Plus, hindi magamit ang sensor na ito. Sa setup ko, hindi ito gumana kaya bumalik ako sa Dexcom. Ngayon, ang totoo, hindi lang Libre 3 Plus at Dexcom G-Pito ang mga continuous glucose monitoring na nasa merkado.